Nakasilid at wala ng buhay na matagpuan ng lola nito ang isang sanggol na halos 1 linggo na kanyang hinahagilap. Ayon sa BAUSI o Violence Against Women and Their Children, nagkukumahog na humihingi ng saklolo ang isang 53 anyos na lola sa barangay upang hanapin ang kanyang apo na isinilang ng kanyang anak noong February 6. Tapos, ang ano niya po sa amin, report po niya sa amin na nanganak daw po yung anak niya, tas nawawala yung baby. Tas nandoon po daw po yun sa ilalim ng karigma na tulay. Kaagad naman na sinamahan ng barangay na hanapin ng sanggol kung saan madalas naglalagi ang nanay nito. Sunod naman nilang tinungo ang bahay ng kinakasama ng nanay ng sanggol. Tapo namin siya, yung nanay nung baby na yon. Nakahiga siya, tapos talaga pong bagong panganak kasi ang dami pa niyang mga dugo-dugo. Tinanong ko po siya kung nasaan po yung baby. Hindi niya po ako sinasagot. Tapos ang sabi ko po sa kanya, para po padidehin ganun. Sabi niya, wag mo na akong anhin. Sabi niya, wala, hindi ko alam. Kaagad naman na dinala ng pulisya sa estasyon na lalaking kinakasama ng nanay ng sanggol. Kalaunan pinalaya rin ang lalaki matapos kanyang itanggi na hindi siya ang ama ng sanggol na natagpuang nakasilid sa plastik. At ayon pa sa otoridad, hindi makausap ng matino ang nanay ng sanggol at ang lalaking kinakasama nito. Yun nga po yung question doon, sir, kasi hindi nga rin po namin alam kung ipinanganak ba niya ng buhay yung bata o patay na. O kung halimbawa yung bata, kasi nagtataka din yung WCPD, agnas na yung bata kung ito ba'y nakagat ng hayop o ano, kasi posible din po yun doon sa tinitirahan nila eh. Sinubukan din naman na i-rescue ng barangay ang nanay ng sanggol, ngunit nanlaban ito. Nung nahawakan na po namin siya, nung kasama kong isang babae na BPS din, nagalit po siya. Pinagmumura po kami, bakit daw namin siya hinuhuli. Nakalmot po kami dito, tapos ako dito yung isa ganun din. Pas po kami nakalmot sa braso. Sa ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng barangay ang nanay ng sanggol para umano dalhin sa National Center for Mental Health. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.